Tolentino kinasuhan na sa ombudsman tungkol sa performance ng Playgirls. Samantala, ilang personalidad nakiramay naman sa pagpanaw ni ex-Senator Arroyo. Lump sum, ipapaliwanag naman sa Supreme Court. Ito naman ay ayon kay Abad. Samantala, sa balita mula sa probinsya, kaisulan Sultan Kudarat, Mayor tutuluyan sa graft charges. Ayon naman sa Ombudsman. Dati namang police report ngayong hapon. Abogado ay tinumba naman sa lalawigan ng Bukidnon. At iba pang mga balita, tuloy ng mga balita, 58 milyong Vietnam rice na sabat ng POC sa Cagayan de Oro City. Landang hektare ng palayan nasira sa Ilocos dahil naman sa lumalaganap na tagtuyot. At balitang sports, Pacman, Qatar bound na para sa boxing event at pulong ng mga OFWs. At narito na ang mga detalye ng ating mga balita ngayong hapon sa Balitang Alas 4. Nangako si Sarangani Representative Manny Pacquiao na pipilitin niyang pumasok palagi sa sesyon ng Senado kung mananalo man sa darating na eleksyon 2016. Isa si Pacquiao sa may pinakamaraming absence sa Kamara dahil sa kanyang boxing career na ginugulan niya ang oras bago at pagkatapos ng kanyang mga laban. Kasalukuyan, isa lamang ang tiyak at ito ay ang pagtakbo niyang senador sa nalalapit na halalan. Inihayag niya ang kanyang pagtakbo bilang nitong kamakalawa lamang at ang kinakaharap niya ngayong problema ay kung kanino siya sasaling political party. Aniya pinagdarasal pa niya ito upang makakuha ng tamang desisyon sa kanyang layuning tulungan pa ang mga mahihirap. Sinabi ng boksingero na mismong sa paghain ng Certificate of Candidacy na lamang siya magdedesisyon. Ayon sa mga ulat, may nakareserbang slot ang Liberal Party para sa kanya. Ngunit noong inilunsad ni Vice Presidente Jejomar Binay ang United Nationalist Alliance bilang major opposition party sa 2016 ay naroon siya. Sa pinakahuling survey naman ng social weather stations, nasa ikasyam na pwesto si Pacquiao na may 30% habang tumabo naman siya ng 39.6% sa hiwalay na survey na isinagawa naman ng Pulse Asia. Samantala naman, tuluyan ang kinasuhan ng grupo ng mga kababaihan sa Office of the Ombudsman sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Francis Tolentino. Ito'y kaugnay sa kontrobersyal na Dancing Playgirls. Naginanap namang event ng Liberal Party sa Karawan ni Laguna Representative Benji Agaraw. Inangunahan ng party list group na Gabriela ang paghahay ng reklamong paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees sa Magna Carta for Women. Sinasabi sa complaint na nilabag ni Tolentino ang tungkulin ng isang public official ang pagsayawin ito ng mahalin na dance number ang grupong Playgirls. Maliban naman sa party list organization, nakaisa rin ang 12 iba pang labor groups sa naturang reklamo. Naniniwala ang mga naghahay na reklamo na lumakas ang kanilang kaso nang aminin ni Tolentino ang kasalanan makaraan ito mag-sorry at kumalas sa kanila o kumalas na kanina sa Liberal Party. Samantala naman, nakisali na rin sa pagpapaabot ng pakikiramay maging ang ilang kilalang personalidad ukol sa umunoy pagpanaw ni dating Senador Joker Arroyo sa edad na 88. Sa kanilang mensahe, sinabi din na dating Comelec Commissioner Gregorio Larrazabal, Apo Hiking Society Singer Jean Paredes at Attorney Dennis Manalo na malaking kawalan sa lipunan ng pamamaalam ni Arroyo. Maging sina Senators Tito Soto at JV Ejercito ay nagpaabot na rin ng kanilang pakikiramay. Sinasabing pinawian na ng buhay ang dating mambabatas ilang araw matapos maoperahan dahil sa atake sa puso nitong Lunes ng gabi. Naging kinatawan si Arroyo ng unang distrito ng Makati noong 9th
10th at 11th Congresses mula 1992 hanggang taong 2001. Naging senador naman siya mula 2001 hanggang 2013. Nakilala naman si Joker sa pagiging matapang laban sa mga usapin ng korupsyon dahil siya mismo ay walang tinatanggap na pork barrel. Iba sa ibang senador na maraming consultant, may 3 staff members lamang ito, kabilang na ang driver, secretary at legislative assistant. Nakilala rin si Arroyo bilang executive secretary noon sa panahon naman ni dating Pangulong Cory Aquino. Ipinanganak si Joker noong Enero 1 taong 1927 sa Naga, Camarines Sur. Kahiwalay na balita, tiniyak naman ngayon ng Malacanang natatalima sila sa atas ng Supreme Court na magpapaliwanag kaugnay sa kinikwestong lump sum sa discretionary funds sa 2015 national budget. Sinabi ni Budget Secretary Bush Abad, tutugon sila at walang maididepensa mga hakbang sa pambansang budget. Ayon pa kay Abad, inihanda nila ang national budget sang-ayon sa prinsipyo at gabay ng Korte Suprema na magpasya hinggil sa pork barrel. Pagkit pa ni Abad, ilang beses na rin silang nakapagpaliwanag hinggil sa mga lump sum nang isagawa ang deliberasyon ng budget sa Kongreso. Balita alas 4. Samantala naman, hindi naman natuloy sa ika-8 pagkakataon ng arraignment sa tax evasion case si dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona sa Court of Tax Appeals o CTA. Ito'y makarang mag-issue ng Temporary Restraining Order o CTA and back. Base na rin sa kahilingan ng kampo ni Corona. Matatandang inakusahan ng Bureau of Internal Revenue si Corona ng hindi pagdedeklara ng kanyang mga ari-arian sa State of Assets and Liabilities noong 2004 at 2005. Habang 9 na taon daw na hindi nagbayad ng tamang buwis ang dating Chief Justice, kaya umaabot na ang kanyang bayaring sa 120,498 or make that 120,498,219.52. Unang naitakda ang pagbasa ng sakdal kay Corona noong Pebrero, sinundan noong Abril 15. Ngunit na-reschedule ng Mayo 6, kalaunan naging Hulyo 1 taong 2015. Pero dahil rin sa pamamaga ng binti ng dating Chief Justice na ikalendaryo ang arraignment noong Hulyo 22, subalit hindi naman natuloy, kaya naging July 27, 2015. Ngayong araw naman ay handa na sana ang prosekusyon, ngunit lumabas naman ang PRO ng CTA and Bank, kaya postpone na naman ang pagbasa ng naturang sakdal. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. Samantala, kaugnay pa rin sa ating pagbibigay ng mga detalye ng mga balita ngayong hapon. Konektado sa ating balitang alas 4. Kapiling nyo ang inyong lingkod, Rapido Tolis Lorenyo, at hindi lang po ang ating mga detalye ng ating ibibigay ngayong hapon. Magbibigay rin po tayo ng blow-by-blow update. Tingil po yan sa pagbasa ng sakdal kay dating Chief Justice Renato Corona na TRO. Meron tayong tatanggaping live report mula kay Nestor Cagitla ng DZRJ. Nestor! So, pinatigan ng Court of Tax Appeal ang idinaos na en-bank sanksyon ng mga maestrado ang kahilingan ni dating Supreme Court Justice Renato Corona. Ito'y kaugnaya sa kinakaharap niyang tax evasion na sinampahan ng Bureau of Internal Revenue kamakailan sa Department of Justice. 6 na pong araw na bisa ng temporary restraining order na pinagkaloob ng CTA kay Corona. Dahil dito ay hindi na muna itutuloy ang arraignment o pagbasa ng sakdal sa dating punong mahistrado. Mula sa Manila, ako si Nestor Cagitla, nag-uulat para sa DZRJ. Balita alas 4. Pagka natin ang iba pa mga detalye ng pagbasa ng sakdal sa dating Chief Justice Renato Corona at marami pa mga updates ang ating ibibigay. Dito lamang po yan sa ating balitang alas 4 ngayong hapon na ito ang Oktubre 7. Balita alas 4. Samantala sa lahat ng mga tagapakinig,
Tama ang ating mga orasan. Ang oras natin sa buong Pilipinas, 15 minuto na makalipas ang alas 4 ng hapon. Marami detalye magbabalik. Makalipas lamang ang ilang mga paalala. This time check's brought to you by V-Fresh. Kapayapaan, karunungan, kasipagan, sigaw ng bayan. V-Fresh. Mabuting balita mula sa SSS. Para sa mga good standing members, pwede nang mag-extra savings. May SSS Peso Fund na. Mabuting pagkakataon ito na magkaroon ng ipong mas may pakinabang. Sa SSS Peso Fund, extra savings mo, safe na safe. Extra savings mo, kumikita. Extra savings mo, maaasahan sa kinabukasan. Makipag-ugnayan na sa SSS. Alamin ang SSS Peso Fund. Samantalahin ang mabuting pagkakataong mag-extra savings. Mag-SSS Peso Fund na. Alas 4 na sa pagtatapos ng araw. Narito na ang mga nakalap na may init at rumaraga sa mga balita sa loob at labas ng bansa mula sa silid pambalitaan ng DCRJ 810 AM at 8 Tri-Media Broadcasting Network. Narito si Rapido Tolits Laurenio, ang inyong tagapagbalita. Balita Alas 4. Balitang alas 4 ay muli nagbabalik sa ating mga detalye. Balita Alas 4. Bago tayo sa ating police report. Sa Calayan City, Isabela, patuloy namang nilalapatan ng lunas sa isang ospital sa Santiago City ang isang waiter na nasugatan matapos tamaan ng bala mula sa baril na nahulog ng isang pulis habang nasa loob ng clubhouse. Ang biktima ay si Sammy Concepcion, 24 na taong gulang, pinata, residente ng District 1, Calayan City. Ang may-ari na nahulog na Glock 9mm pistol ay si SPO4 Vladimir Manglalan ng Santiago City Police Office. Sa panayam ng inyong istasyon, inihayag ni Police Senior Inspector Andy Orilla, Deputy Station Commander ng Presidio 1 ng SCPO. Natanggap nila ang reklamo hinggil sa pagputok ng 9mm pistol sa issued firearm ng isang pulis at natamaan nga sa paa ang isang waiter ng clubhouse. Sa investigasyon ng SCPO kasama ni Maglalan ang ilang kaibigan na magtungo sa nasabing clubhouse upang magsaya. Kinuha niya ang kanyang baril na nakasukbit sa kanyang bewang at ilalagay sana sa kanyang bag, ngunit nahulog at pumutok pababa at natamaan ng bala ang paa ng waiter na nakaupo sa isang tabi. Kinid na Orilla na mahigpit ay pinagbabawal sa mga pulis na magdala ng baril sa naturang lugar kaya posibleng maharap si SPO3 Maglanlan sa kasong administratibo. Ang biktima naman ay hindi interesado magsampa ng kaso kung nais lamang niya tulungan siya sa kanyang gastusin sa ospital. Samantala, sa iwalay pa mga detalye para sa ating police balita ngayong hapon, narito naman ang ilang mga balita pa mula naman sa ilang kinalap mula sa ilang mga lugar. Patay naman ang isang abogado habang patungo sa court hearing sa Malaybalay City sa lalawigan naman ng Bukidnon. Nakilala ang biktima si Betito Suelio na nagtamo ng iba't ibang tama ng bala sa katawan dahilan ng kanyang pagkamatay. Sakay ng kanyang sasakyan si Suelio nang haragin at paputungan siya ng armadong kalalakihan sa lungsod naman ng Malaybalay. Hindi pa naman nakikilala ang suspect habang palagay ng mga otoridad ay may kinalaman sa trabaho ni Suelio ang motibo. Nakumpirma rin ang mga pulis sa kamag-anak sa kamag-anak ng biktima na nakakatanggap na siya ng death threats bago pa ang naturang pananambang. Balita Alas 4. Balita Alas 4. Balita Alas 4. Bago naman tayo sa ating balitang sports. Alis na ngayong araw si People's Champ Manny Pacquiao patungong Qatar para sa pagdalo sa World Boxing Championship event. Ayon kay Pacman, personal niyang ginawa ng paraan na makadalo sa naturang event dahil ibig niyang makilala ang mga kalahok sa darating na Rio Olympics mula sa iba't ibang panig ng mundo.
Sinabi pa ng fighting congressman na nais din niyang personal na ipaabot ang suporta sa laban ng dalawang Pinoy amateur boxers na sila Rojen Ladon at Yunir Felix Marshall. Ay kipagkita rin naman siya sa grupo ng mga OFW doon, maging isa ilang opisyal na naturang bansa. Maliban dito, magtutungo si Pacman sa Estados Unidos para maging speaker sa isang aktibidad. Humingi naman ang paumanhin ng 8th Division World Boxing Champion dahil hanggang ngayon wala pa siyang desisyon kung saan partido sasama. Sa 2016 elections, matapos siyang magdeklarang tatakbo bilang senador. Balitang alas 4. Samantala sa iba mga detalye, konektado pa rin sa ating balitang alas 4. Meron tayo tatagaping report mula sa field. Konektado ito ay hinggil sa Manila International Container Port of POC mula sa Bureau of Customs. 12.13 million kumita. Hindi na malinaw sa akin kung ano itong kumita. Pero pakinggan natin ang detalye mula pa rin sa ating kasamang si Nestor. Nestor! Okay, kumita ng 12.13 million pesos ang MICP o Manila International Container Port sa mga isinumastang mga kargamento nito lamang nagdaang Setyembre. Dahil dito aabot na sa kabuang 331.89 million pesos ang revenue ng MICP mula sa Enero hanggang Setyembre ng taong kasalukuyan. Tumbas ni ito ng 809 na container na nasakote ng BOC sa pagiging kontrabando ng mga kargamento. Ayon kay MICP Auction and Cargo Disposal Chief Gerardo Makatangay, isinailalim sa subasta o public auction ng mga illegal na ipinuslit ng mga produkto at ang mga iba naman ay binigay ng BOC sa DSWD bilang donasyon. Tinatayang abot sa 160 milyong pesos ang kikitain ng kosto mula sa naturang subasta ng kontrabandong asukal. Mula sa Maynila, Nestor Cagitla, nag-uulat para sa DZRJ. Balitang alas 4. 13 million ang Bureau of Customs. Abangan natin ang mga detalye hinggil sa pagkita na yan mula sa Manila International Container Port. Salamat kasama Nestor. Ano naman sa iba pa mga detalye ng ating mga balita para sa Balitang alas 4. Balitang alas 4. Bago tayo sa ating mga probinsya, mga detalye ng balita mula sa iba't ibang panig at lalawigan ng Pilipinas. Sa Lawag City, ginawang pakainan na lamang ng mga alagang baka, daan-daang hektare ng palayan sa Barangay Tuburan, Bacara, Ilocos Norte dahil sa pagkasira ng mga pananim na palay doon. Ayon kay Barangay Chairman Romeo Makadangdang, tinatayang 50% na lamang ang inaasahan ng mga magsasaka na kanilang maaani sa kanilang mga palayan dahil marami na ang nasira dahil sa kawalan ng tubig na pampatubig sa mga pananim o dahil sa tagtuyot dulot naman ng El Nino phenomenon. Sinabi niya na wala ng tubig na dumadaloy mula sa irigasyon at sa mga shallow well pump. Ani Makadangdang, dahil sa kawalan ng pampatubig sa mga sakahan ay wala ng balak ang mga magsasaka na magtanim para sa second cropping season dahil masasayang lamang ang kanilang paghihirap at puhunan. Dahil dito nagpasaklolo ang mga magsasaka sa mga opisyal lalo na sa ating Department of Agriculture. Balita alas 4. Samantala naman sa Cagayan de Oro City, mahaharap sa kaukulang kaso may-ari naman ng 68,000 imported rice na unang nabawi naman ng Bureau of Customs sa BOC District 10 na karga ng barko na dumaong sa Oro Port ng Barangay Makabalan sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ito ay kung mabigo ang Soda Enterprises na nakabase sa Iligan City na makapagpakita ng kaukulang mga dokumento sa gagawing ocular inspection ng customs sa dako naman ng Oro Port.
at sa mga kargamento na hawak nila sa daungan nitong lungsod ngayong araw. Sinabi ni Customs Intelligence Service Chief Arvin Incenso na 4 na alert order ang kanilang natanggap mula sa kanilang tanggapang sentral laban sa barko mula Vietnam dahil sa inihinalang iligal na kargamento. Ayon kay Incenso, ang pag-hold nila na tinatiyang 58 milyong halaga ng Vietnam rice ay upang matiyak na hindi makakalusot at mananagot ang tumatayong may-ari ng isang legalidad kung talagang wala itong sapat na mga papeles. Una nang natanggap ni Misamis Oriental Cagayan de Oro Port Police Division Deputy for Operations, Chief Inspector Manuel Sungkad na masyadong mababa lamang ang presyo ng mga bigas kumpara naman sa kasalukuyang presyohan sa merkado. Kaugnay nito, ikinasa ng Customs ang kasong paglabag sa Section 2530 ng Tariff and Customs Code of the Philippines laban sa may-ari ng kargamento. Subalit ikiniit naman ng kumpanya na kompleto ang kanilang mga dokumento at walang dapat ikabahala dahil sinunod naman umano nila ang mga polisiya na ipinatupad ng ating gobyerno. Balita alas 4. Samantala naman, nagkusa na po umalis si MMDA Chairman Francis Tolentino sa senatorial lineup ng Liberal Party or LP para sa 2016 elections. Ito'y kasunod ng kontrobersiya sa birthday party ni Laguna Representative Benji Agrao kung saan sumayaw ang sexy dance group The Playgirls na umano'y malaswa. Mismong si Tolentino ang humiling sa Liberal Party na huwag na itong isama sa senatorial slate. Kasabay nito ay nagsorry naman si Tolentino na hindi umano niya pinatigil ang pagsayaw ng Playgirls. Si Tolentino ang itinuturong nagdala ng Playgirls sa birthday party ni Representative Agrao na sinabayan ng panunumpa ng mga bagong miyembro ng LP bilang regalo umano sa mambabatas. Bagamat noong una ay todo tanggi pa si Tolentino na siyang kumuha sa naturang grupo. Abatid na kinuyog ng mga kritiko si Tolentino at sinampahan ng kaso ng ilang labor groups kaugnay ng nasabing kontrobersiya. Balita alas 4. Samantala naman, narito pa ang ilang mga detalye na nawagan ng mahigit 1,000 pangunahing eksperto kabilang ng mga batikang propesor ng ibang bansa. At daan-daan pa mga siyentista, inhenyero at mga tagasaliksik para sa pagbabawal ng mga autonomous weapon system. Sa kaugnayan o sa katunayan, nagsumiti na sila ng isang bukas na liham na ang layunin ay himukin ang karamihan sa ganap na pagpapahinto ang paggawa ng mga AI weapons at killer robot. Kung saan meron na ito sa iba't ibang mga bansa sa mundo. Ay titulong Autonomous Weapons, an open letter from AI and robotics researchers. Idinitalya ang dokumento o ng naturang dokumento. Ang opinyon ng karamihan ng autonomous weapon systems ay isang existential threat na maaaring humantong sa kapahamakan ng daigdig. Samantala naman, kung alin namang bansa ay nagpatuloy sa pagdevelop ng naturang mga weapons, hindi malayong magkaroon ng global arms race tulad ng panahon ng Cold War sa pagitan naman ng Estados Unidos at USSR, Union of Soviet Social Republics. Ang pagwawakas ay talagang masasabing obvious para sa marami. Ang autonomous weapons ay magiging mga Kalashnikov, sinasabing katapusan ng ating kinabukasan. Yan ang ating mga detalye at mga balita sa hapong ito. Balita alas 4. Maraming salamat. Maraming salamat din sa kasama natin si Nestor para sa mga detalye ng mga balita mula sa field. Ako po si Rapido Tolis Laurenio at ito ang inyong Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. Magandang hapon, oras natin sa buong Pilipinas, 29 na minuto na makalipas ng alas 4 ng hapon. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino.
Isang mensahe po mula kay Cardinal Tagle. May biyayang darating sa atin. Hinirang ang ating bayan. Pinili ang bansang Pilipinas upang dito idaos ang 51st International Eucharistic Congress. Ipakita po natin sa buong mundo ang lubos na pananampalataya ng mga Pilipino. Magkita-kita po tayo sa Cebu. Christ in you, our hope of glory. Ito ang DZRJ 810, 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Narito ang mga programang kapanapanabik, punong-puno ng impormasyon at kasiyahan. Mga programang ipinagmamalaki ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Simula alas 5 hanggang alas 9 ng umaga, bibida ang mga kabataan sa Youth Bandido kasama si Pia Morato. Alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, mga balita at makatotohanang komentaryo ihahayag sa Lapid Fire kasama si Percy Lapid. Maaasahan at mapagkakatiwalaang public service ihahatid sa alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa programang Katapat at Karancho kasama ang inyong katapat Mayor Fred Lim at inyong karancho Miguel Hill. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, babaha ng limpak-limpak na papremyo at kasiyahan sa Shalala and Friends kasama ang Shalala ng buhay nyo. Alas 12:30 hanggang alauna ng hapon, mga nagbabagang balita ang ihahatid sa Balita sa Tanghali kasama ang inyong karancho Miguel Hill. Sariwain ang mga awiting nagbibigay inspirasyon sa saliw ng musika noon at ngayon. Alauna hanggang alas 2 ng hapon kasama sina Lloyd Umali at Ima Castro. Kayo naman mga amiga, usapang babae sa Girl Talk alas 2 hanggang alas 3 ng hapon kasama si Pelita Peralta Uy at DJ Tony. Mga pinakahuling entertainment updates at pinakasariwang chika ihahatid sa alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Showbiz Galore kasama ang nag-isang reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando. Alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon, mga pinakahuling kaganapan sa maghapon, ihahatid sa Balita sa Hapon ni Tolitz Laurenio. Alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, mga katanungan ng lipunan, bibigyan ng kasagutan sa 8 Diretso kasama sina Joey Falcon at Percy Lapid. Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, usapan para sa wastong kalusugan, ihahatid sa inyo ng Klinika on Air. Samahan ng mga batikang doktor ng bansa, Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Mga dekalidad na programa sa radyo na gagabay sa pamumuhay ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Dito lamang mapapakinggan sa DZRJ 810, ang himpilan ng bawat Pilipino. 8 Diretso, programang maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon, pagsubaybay sa mga pangyayaring nagaganap sa paligid, paghimay sa mga isyung nais malinawan ng lipunan at pagdinig sa tinig ng bayan na nais alamin ang katotohanan sa likod ng mga katanungan. Samahan ng tambalang Joey Falcon at Percy Lapid. 8 Diretso, Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. 8 Diretso, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Magandang hapon. Ito po si Percy Lapid. At ako po naman si Joey Falcon. Bumabalik ng isang magandang hapon. Kami po mga kaibigan ay mag-aanyaya sa inyo hanggang alas 6 ng gabi tama, di ba? Alas 6 ng gabi. Ito po ay pangalawang araw ng pagtatanghal natin. Pangatlong araw. Wala kasi kahapon. Ikaw, dalawa. Dalawat kalahati. Kasi narinig eh. Oo nga pala. No? Nasa telepono naman kaya dalawat kalahati. Oho, mga kaibigan, sasamahan ho ninyo kami. Kasi hindi pwedeng kami lang. Kailangan nandiyan kayo.
Huwag kayong alis, huwag kayong bibitaw. Hanggang alas 6 po yan, no? Sa programang 8 Diretso! Narito po mga kaibigan ang mga pag-uusapan natin ngayong hapong ito, pero nag-aanyaya kami dun sa mga nais magbigay ng reaksyon. Bukas po ang ating mga landline sa ating himpilan. Meron kayong numero na pwedeng tawagan para sa inyong reaksyon, at meron din po tayong text line kung saan maaari ninyong ipadala ang inyong mga reaksyon. Para po mabigyan namin ng kaukulang pansin at makasali kayo dito sa aming diskusyon. Ayan mga kaibigan, ang mga numero po na pwede ninyong tawagan, ang landline po ay 4120288. Samantala, ang text line po ay 0977-342-1644. Okay ka Joey, ito nagsalita na po si MMDA Chairman Francis Tolentino. At ang masama po nito para sa kanya siya hindi natutuloy na tumakbong senador. Ba? Bunsod ng malaking kahihiyan na idinulot po ng Playgirls. Playgirls sa Laguna nung sumayo sila. Na siya po ang sinasabing nagregalo Kay Representative Benji Agaraw. Ayan, doon sa birthday yun no? At saka oath-taking ng mga bagong miyembro ng Liberal Party. Anong tawag doon? Nakonsensya, ganon? Hindi, siguro, kung nakonsensya ito, ang tao may konsensya, immediate yun Hindi yung pinatatagal. Matagal na nangyari ito. Ilang araw nang pinag-uusapan ito. Baka kinausap pa yung konsensya. Hindi ba? Yun, baka pwede. Kasi uso ngayon yun. Yung kumukonsulta. Di ba lahat ng kakandidato kukonsulta ko kanya, pamilya ko. Ang daming kinukonsulta, yung si Satanas na lang ang hindi kinukonsulta Mahirap konsultahin. Malilitsyon sila ro. Di ba meron yung kumukonsulta sa patay? Oo. Ito po, mga kaibigan, baka ganun nga nangyari. Sabi nga ni Ka Joey Falcon, yung baka kinonsulta yung sarili niyang konsensya. Pero alam nyo, ang taong merong konsensya, immediate yun. Ibig sabihin, hindi kailangang lumipas ang mga araw. Kahit 24 oras, hindi dapat lumipas para umepekto konsensya. Ang konsensya, automatic ho yan Oo. Hindi ba? Ngayon, ganun pa man, wala na tayong magagawa dito sapagkat nag-sorry naman siya. Ito, sinasabi niya, nag-sorry si Tolentino at di na raw siya tatakbong senador. Muntakin mo, nakapigil lang sa kanya. Playgirls lang nakapigil sa kanya. Oo Sa kanyang ambisyon. Ang dami. Yung extortion, hindi sa hindi. MMDA. ng mga traffic enforcer. Oo. Hindi siya napaghingi ng sorry nun Kaya nga kahapon sabi ko, 71 MMDA traffic enforcer yung na-relieve o tinanggal. Baka ako napagbuntunan kahapon. Sabi ko baka napagbuntunan ng init ng ulo. Ayun. Mga kaibigan, ang masama ito. Hindi ho nagtatapos doon sa sorry. At saka sa kesyo hindi na siya tatakbong senador. Mabuti yung pasya niya na hindi na siya tumakbo Una, mag-aaksaya ka ng panahon. Alam mo namang di ka na mananalo. Dahil titirahin ka talaga ng mga moralista. May kakasuhan ka pa. Yun nga, masakit. Kinasuhan siya ngayon. Yun ang sinasabi ko. Hindi pa yun Kasi nung hindi pa man nangyayari ito sa Playgirls, malabong manalo si Tolentino Unang-una, hindi niya nasolusyonan yung daloy ng trapiko. Ganun? Yung maraming mga problema sa MMDA na hindi naman niya na-address. Unang-una dyan, yung pangungutong Oo. Kasi kaya gumulo traffic dyan, hindi naman nagmamantini ng traffic yung mga binigyan ng trabaho na asikasuhin yung trapiko. Ang minantini, yung ang inasikaso nila, yung paglaki ng bulsa. Yung pangingikil. Kung paano po sila mag-exort. Hanggang ngayon, mahabol pa May umahabol pa? Samantalang hawak na ng HPG yung di ba? Oo. Yung pamamahala ng trapiko.
pumupwesto pa itong mga tarantadong MMDA doon sa mga walang traffic na lugar, nakatago sila doon. Nakatago. At tapos pagka merong gustong pagdiskitahan, bigla na lang susulpot. Pagka medyo may nakita silang pwedeng makikilan, ayun, paparahin ka. Sabi nga ng ilang driver, parang magic. Oo. Bigla na lang sumusulpot. Imbes na tumingin ka kung saan sila nakatayo, magmula sa kinatatayuan nila, ay siguro mga 100 metro, nandun yung traffic. Nandun na. Pero malayo sila doon. At haharangin na lang sila. Dito sila nangaharang. Imbes na tupagin nila yung pagpapadaloy ng trapiko doon sa mga nagbabarang kalye, yun, nandun po sila, nakatago, nag-iit bulaga. So itong parang isang malaking dagok kay Chairman Francis Tolentino. Ang laking kahiyan kung tutuusin mo yun. Mantakin mo yun. Akala niya sikat siya pagdating sa Laguna. Sikat Chupoy pala. At ikakampanya ni Representative Benji Agaraw. Pati nga si Representative Benji Agaraw medyo tagilid na. Lumalabo na sa Laguna dahil nga sa issue. Kaya etong ginawang ito ni... Kanina naging panauhin dito sa by the way sa naunang mga programa dito kay Shalala. Oo. Guest niya kanina yung yung Playgirls. Sayang. Yung dalawa dun sa 3. Hindi ako nakapasok ng maaga. Nagsayaw pa rito Aba, talaga naman. Pero kaya lang hindi kagaya ng sayaw doon sa stage. Hindi na kami umiga kasi malaswa nga nakahiga. Kailan nakatayo. Mabuti ka pa nandito. Hindi ko nakakita pero nandun ako lumayo ka. Alam mo naman ng demonyo dahil ayaw mo mag-resign. Ito yan kakasuhan daw po. Kinasuhan Nag-file na actually sa ombudsman. Laban ng kaso, laban dito kay Chairman Francis Tolentino. Nanguna daw po dito. Ito magandang pag-usapan din Nanguna dun sa pagpapail ng kaso laban sa kanya, ang Gabriela. Naku, delikado yan. Basta alam mo naman, basta yung babae naargabyado, biglang sumusulpot yung Gabriela. Tagapagtanggol ng mga kababaihan yan Oo. Tagapagtanggal ng konsensya ba to? Tagapagtanggol. Ito sabi, ang pag-aayon daw ng reklamo, binase dun sa paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. At saka yung Magna Carta for Women. Itong Code of Conduct, kanina nga nag-uusap-usap kami dun sa labas habang panauhin yung Playgirls na isasalta sila rito sa studio. Kami naman dun na mga nasa labas, pinag-uusapan namin yan. Yung tungkol dyan. Ang sabi ko nga kanina, nabanggit ko ito kung merong dapat ikaso dyan kay Francis Tolentino tsaka yung ibang opisyal na pwedeng kasuhan dyan. Si Agaraw pwede. At saka yung humiga-higa ron na konsihal pala yun Konsihal daw yun. Ngayon, yan yung paglabag. Kasi kako, nakalagay lahat Public official sila Oo. Dito nakalagay lahat sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees kung paano sila dapat gumanap ng tungkulin bilang mga public official. Dapat silang maging huwaran. Paano sila dapat kumilos. Hindi pwedeng, kaya nga meron ho tayong ganyang batas. Wala ba sa Code of Conduct yung pahiga-higa sa stage? Hindi, basta malaswa, basta hindi angkop sa isang opisyal o kaya empleyado, yung pagkilos, masamang pagkilos, kasama na yan doon. Baka sabihin niya, humiga lang naman ako sa stage Ito kasing batas na to, Joey, ito hindi na alam ng maraming mga nasa gobyerno. Parang yung elected or appointed officials. So, lalo sa mga bago, hindi alam yan. Hindi alam parang yung sa mga estudyante ngayon, hindi alam kung sino mga bayani. Kasama dyan yung nagpunta ka sa sa tama yun. Yung comparison na yun. Nagpunta ka sa isang tanggapan, nagbabasa sila ng periodiko, o kaya hindi nila inaasikaso yung publiko na dumudulog sa kanilang opisina. Nagbabasa ng periodiko, nakataas pa ang paa sa lamesa. Pinag-iintay, pinagtuturuanan. Ngayon, kasi nga po, mga kaibigan,
May batas nga tayong ganyan, hindi naman alam. Wala bang seminar yung mga opisyal na yan? Pagka, Yan. alam ko, meron silang, nagkakaroon sila ng periodical seminar para ituro ng mga, lalo-lalo na sa Professional Regulatory Commission, di ba? Yung, at saka dito sa, nagbibigay ng mga pahintulot dito sa mga public servant. Ha? Di ba, nagkakandak sila ng seminar para ituro yung mga RA na yan? Yung kandak na yan ng Dapat mga talaga opisyal? may ganun. Dapat talaga may ganun. Kasi kung alam ng mga public officials and employees, itong batas na ito, kung kabisado nila ito, hindi sila masasangkot sa anomalya. Di ba? Kasi alam mo doon nakalagay lahat yan pati yun Kung paano mo tutuparin yung tungkulin mo Ay, sino ang dapat magpaliwanag sa kanila? Pati yung paglabag sa mga anti-graft law, kasama yun dyan Kaya ka nga nadidimanda Hindi ba automatic pag naging opisyal ang isang tao, opisyal ng gobyerno, ay may pabibigay na parang booklet yung Public Service Commission? Yan. Hindi, kulang nga yun Yan ang magiging conduct mo habang nanunungkulan ka. Isipin mo, bakit tayo may senador na katulad ni Lito Lapid? Sabagay. Na mga inutil. Yung kaya nga sabi niya, alam naman nilang hindi ako nakatapos, ibinoto nila ako. Ayun. Ang sinisipay mga bumoto. Oo, kasalanan mo pa, di ba? Sa bandang huli. Katulad nung bakit tayo meron mga senador nakakulong, mga opisyal na nakakulong, paano? Hindi nila sinunod yan. Bakit hindi nila sinunod? Binabaliwala nila Talagang ayaw nilang sundin. Hindi, binabaliwala nila dahil akala nila hindi kasi mahigpit ang batas tungkol dito. At saka sabi nila, kaya ko naman lusutan yan. Dapat yung kamukha nung sinasabi mo kanina, merong dapat na booklet. Hindi kulang yun. Dapat nga merong parang seminar ito ng mga 3 araw. Alam ko, kaya nagkakaroon ng convention yung mga, convention ng mga gobernador. Convention sa buong Pilipinas yan, convention ng lahat ng konsehal. Convention ng lahat ng mayor, kaya nga may mayor's league dapat di ba pag nagko-convention sila, eto ang ating katungkulan. Wala Eto ang inyong booklet. Pag hindi mo masisigurong babasahin, tatapon lang yun Ayun lang. Pero bigay mo dyan pera, ang bibilis niyan. Eto ang inyong sobre. Ayun. Ayan, di ba? Takbuhan. Ibig sabihin, dapat merong examination para matiyak mo na binasa nila yan. Oo, maganda yan. Hindi ba? Kahit na ba fill in the blanks lang Periodical, Halimbawa, every 3 months. Natatanda. Hindi, kahit yung papasok ka pa lang. Halimbawa, nag-apply ka sa, pati yung sa pagpapile mo ng certificate of candidacy, yung mga tatakbo, yung mga sa elective position. Ang alam ko, dapat alam nila to Ang alam ko yung mga bagong elect na opisyal, nag-aaral sa AIM yung governance. Hindi, kaya yung mga nag-aaral doon para sa makakuha sila ng matataas na posisyon sa gobyerno, yung mas matataas. Kasi kagaya ni na Congressman Manny Pacquiao, si Congressman Revilla, yung... Si Pacquiao ba, maniniwala kami natutunan? Sa boxing. Hindi, alam ba, pumasok sa AIM, totoo bang pumasok? Pumasok sa pinto. Pati si Jinky, pumasok dyan. Pero lumabas agad No. Hindi ba? Ibig ko sabihin, dapat merong examination. Pwedeng gawin yun Katulad niyang katarantaduhan na yan. Basta kahit sino naman pwedeng bigyan ng titulo Oo naman. Hindi ba? Pero sila ba karapat dapat doon sa titulo? Yun. Meron nagsabi nito isang official din sa Amerika nung araw, matagal na panahon. Sinabi niya na it is not the title that honors men. It's men that honors title. So, baliktad. Oo. Ang nagpapadakilaan niya sa titulo, hindi yung ang nagpapadakila sa tao, hindi yung titulo. Kundi yung titulo nagiging dakila dahil sa tao. Dahil sa tao. Hindi ba? Kaya mga kaibigan,
Hindi, madaling gawin yun eh. Meron nga, di ba, doctorate pa eh, binibigyan eh. Honoris causa. Di ba? Kaya nga may nominate pa sa Nobel Prize, di ba? Hindi, okay yun eh. Honoris causa. Kasi honorary lang naman yun eh, yung pagbibigay sa kanya noon. Dahil sa kanyang expertise sa isang larangan, di ba? Halimbawa, si Pacquiao, kung may kaugnayan sa boxing, talaga may doctorate degree yan. Oo. Dapat bigay sa kanya lahat ng klaseng degree sa boxing, ibigay mo na sa kanya. Dahil siya lang Walang talaga, tututol. siya may kakayahan talaga doon. Pero bibigyan mo yun ng kung ano-anong titulong di naman bagay sa kanya, wala namang kaugnayan sa kanya, katarantaduhan yun. Tatakbo pa ng senador yung mama. Di ba? Binababoy mo yung award. Yung Oo. titulo nabibigay sa kanya, nabababoy. Dahil hindi naman karapat dapat sa kanya yun eh. Di ba? Aba, hindi pa payag si Manny niyan. Hindi lang naman si Manny Pacquiao in fairness. Sabihin ni Manny, marami niyan. kaya ko lahat yan. Pwede nga ako mag-coach ng basketball. O ngayon, tatakbo pa akong senador. Sabi niya, walang pakialaman. Hindi pwede yun. Kung Yun gusto nga, mo wag kang pakialaman, umalis ka sa gobyerno. Yun nga, hindi naman to popularity contest eh. Oo. Ang kailangan dito ay serbisyo. Hindi na po pwede yung mga katwi-katwiran nilang baluktot na, ba't kayo nakikialam? Aba, kaya kami nakikialam, nasa public office ka. Para sa amin yung pupuntahan mo, baka hindi ka makapagsilbi ng tama sa amin. Oo, hindi pwedeng katwiran yun ha. Katulad niya, no? Ito naman ang masama sa iba. Sinasabi na nilabag daw ni Tolentino yung tungkulin sa public official ayon sa Gabriela. Ano ba itong Gabriela? Ito yung grupo ng kababaihang may malasakit daw sa kapwa babae. Ayan, nagmamalasakit sa kapakanan ng mga kababaihan. Pero alam mo ba na itong Gabriela nung isang linggo, nandun sila sa isang okasyon. Ito yung okasyon na ipinroklama bilang kandidatong senador yung kasamahan nila sa kaliwa sa Makabayan Block. Meron silang grupo, yung Makabayan Block. Sila ito yung Gabriela, Colmenares. Yun yung Colmenares ang ipinroklama. Si Congressman Colmenares na tatakbong senador. Alam mo kung sino nandun? Si Grace po at si Erap. Nagsalita si Erap, ini-endorso ni Erap si Colmenares para senador. Gayong itong Gabriela, kasama ito sa grupo nga ng Makabayan Block. Ito yung mga grupo na sumali noon, lumahok sa EDSA 2. Para pabaksakin si Erap. Supposed to be, ito'y consistent dapat sila, hindi ba? Pero hindi nagiging consistent dahil nakikipag-lips to lips ngayon kay Erap. Noon galit na galit sila. Pinabagsak nga nila. Ngayon welcome naman sa kanila. Asan ang consistency natin? Pagkatapos, nagsalita nga itong Gabriela nung lumabas yung tungkol dun sa Playgirls, di ba? Kinokondena nila. Ang sinasangkot pa nga dito kahit yung mga taong walang kaugnayan, halimbawa si Marroas. Ano naman ang kasalanan ni Marroas kung nagkaroon doon ng ganyan na nandun siya? Dahil bigla na lang sumulpot yun. Hindi naman, yun nga, lumalabas ngayon na may kasalanan talaga rito. Una, isa rito sa may kasalanan nito si Tolentino na siyang nagbuga, nagdala nung... Nagdala? Nagregalo. Ikaw naman, hindi nagbuga, nagdala. Nagregalo. Ngayon. Pero pag nagregalo ka, parang yun na rin yun, no? Tsaka ginagawa mong, Coca-Cola, yung mga babae. Ginawa mo. Niririgalo mo. Ginawa mong cake, pizza pie? Oo. Ano yan, pizza pie? Pizza pie, cake? Oo. Iririgalo mo.
Ano naman kinalaman ni ano yun, ni Marroas at saka ni Pinoy. Oh. In fairness, In in fairness. fairness, oo. Wala naman. Una, wala pero si Pinoy sumampay, nadamay silang lahat. Nadamay si Pinoy dahil ano raw, command responsibility. Ang buong liberal nadamay, Masama yung mga command responsibility na yun, delikado yan eh. Tapos, lumabas ngayon, di pala membro ng Liberal Party to si Tolentino. Nasisi na sila. Kinaladkad na yung pangalan nila sa iskandalong wala naman sila talagang personal na kinalaman. Kasi si Tolentino ay ihihilera sa mga senador ng Liberal Party, kaya ang akala ng mga tao, Liberal Party siya. Oo. Ay hindi niya alam, Cavite ang dinadala ni Tolentino. Oo. Tsaka yung pera na, ano yung dinadala? Sa kanyang speech doon sa Cavite, at dadalhin ko ang partido ng Caviteño. Ay ang Caviteño ay Magdalo. Ayun na nga. Kaya pala nung nandun siya sa MMD, iba naman. Magdala. Sabi rin sa mga traffic enforcers, magdala kayo. Kumbaga sa ano pa Magdalo, asawa ni Magdala. Ito po, ito ngayon. Diba, pumasok nga ang Gabriela. Kinokondina nila yan. Nung isang araw, pagkatapos nilang kondinahin, nagsalita si Erap. Ang sabi ni Erap, idinidepensa niya si Tolentino. Bakit daw? Sapagkat hindi naman daw bastos yun. Bakit daw? Dahil, anong dahilan? Yun daw mga nagsayaw, nakadamit naman. Kahit kapraso lang? Hindi. Nakadamit kaya hindi rin bastos. Kaya nga nakadamit kahit kapraso lang. At least nakadamit, ano? Hindi, ibig sabihin, para kay Erap, ang isang kabastusan pwede lang mangyari kung nakahubad. Hubad-hubad. Ganun ba yung kabastusan? Kailangan nakahubad ka? Yun siguro lagi nakikita niya. Nakahubad lagi. Nakahubad lagi. Ngayon, anong ano yun? Sinabi pa ng yun naman Gabriela at saka yung grupo ng mga Bayan Black, pinagtatanggol din nila si Erap doon sa pagkaka-endorso kasi kinwestiyon Ba't nyo ini-endorso yan kayo nagpatalsik dyan? Ano sabi nilang pagtatanggol? Sabi nila nakipag-usap na raw sila kay Erap. Ano yun? Naiko-compromise ba ang convicted plunderer si Erap, kaya nga pinatalsik yan Ibig sabihin na nagpistok na sila? Ano yun? Nagkaroon ng pistok, okay na. Ibig mo sabihin na bago yung katotohanan na si Erap convicted plunderer. At hindi lang yun si Erap ang poster boy ng immoralidad. Oo nga. Hindi ba? Ilan ang asawa ni Erap? Ni walang kumukwestiyon kay Erap, ba't ganyan kayo? Diyan lang sa San Juan Hindi ko mabilang Hindi ba? Bakit sa San Juan daig nyo pa political dynasty, kabila pa Kasi ito pati hindi tunay na miyembro ng pamilya, ipinupwesto sa gobyerno. Nandun din. Hindi ba? Di kabila pa ito ng immoral tsaka ng political dynasty. Saka harap-harapan yan, pagkatapos magmamalinis itong Gabriela. Bago kayo, sabi nga, magsalamin muna kayo. Hindi ko pinagtatanggol si Tolentino, gusto ko nga makulong yan Di ba? Pero dapat magkaroon sila ng talagang basihan. Ano ba ang immoralidad? Bakit pag yung sa party ng Plaguers, immoralidad, pag sa party naman ni Erap, walang immoralidad? Pagka ibig sabihin, pag nabigyan kayo, wala nang moralidad. Walang nilalabag sa moralidad. Pagka hindi nagbibigay, immoral. Yun po ang ibig natin sabihin, di ba? So, kung mayroong mga nakikinig ngayon na gusto mong, sumali sa talakayan, magpaliwanag. Kung halimbawa ay meron kayong gustong ipaliwanag o di kaya meron kayong suggestion o opinion, tawag lang po. Ayun. Mga kaibigan, wag po kayong alis. Babalik po kami ni Ka Joey Falcon. Pagkatapos lamang maihatid namin sa inyo ang mga pagbabalita mula po sa Voice of the Philippines, of America. America pala ito, hindi pala Philippines. Voice of America VOA. News.
Ito ang DZRJ 810, 8 Trimedia Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This is VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. I'm Victor Beatty reporting the U.S. takes responsibility for the strike on an Afghan hospital. U.S. Army General John Campbell, the commander of U.S. forces in Afghanistan, conceded to U.S. lawmakers Tuesday that U.S. forces were responsible for Saturday's strike on a hospital during the campaign to retake Kunduz from the Taliban. 22 people, including staff members of Doctors Without Borders, were killed. Campbell said U.S. forces are undergoing a review of rules of engagement. I'd also like to remind the committee and the American people that we continue to make extraordinary efforts to protect civilians. No military in history has done more to avoid harming innocents. We've readily assumed greater risks to our own forces in order to protect non-combatants. To prevent any future incidents of this nature, I've directed the entire force to undergo in-depth training in order to review all of our operational authorities and rules of engagement. Meanwhile, there was renewed fighting for control of Kunduz, which was overrun by Taliban fighters more than a week ago. UN envoy Mangi Hamdi told the Security Council Tuesday the peace process in Mali is back on track after violence in August threatened to disrupt a June peace deal, but he says the Malian people need help in a transition to peace. There is a strong need to ensure the delivery of peace dividends, especially to the population of conflict-affected areas. MINUSMA has been seeking to provide improved water access, supporting expanded electricity supply, ensuring the return to school for children whose education has been thwarted by the conflict, and encouraging the voluntary return of internally displaced persons or refugees to their communities of origin. However, the UN envoy cautioned that vigilance is required as the peace process remains fragile. This is VOA News. You've been listening to VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ocho Diretso, programang maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon, pagsubaybay sa mga pangyayaring nagaganap sa paligid, paghimay sa mga isyung nais malinawan ng lipunan at pagdinig sa tinig ng bayan na nais alamin ang katotohanan sa likod ng mga katanungan. Samahan ng tambalang Joey Falcon at Percy Lapid. Ocho Diretso, Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ocho Diretso, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan, no? Babatiin lamang muna namin ni Ka Joey ulit, ano? Kaninang umaga nabati na po natin yung isa po sa mga host ng mga palatuntunan dito po sa 8 Trimedia Broadcasting. Siya po ang host ng Girl Talk. Oo. Tuwing alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Napapakinggan po ninyo si... Hindi pa nga ako makapagsalita at na parang kain ko kanina. Nagparamdam, naramdaman namin ang birthday niya, masaya, no? At babatiin natin siya ngayon. At saka pati na rin yung mga may birthday ngayon. Siyempre, si Miss Pelita Peralta Uy, binabati po namin, ng happy birthday! Sa kanya pong kaarawan ngayon. At narito po ang aming pagbati. Happy birthday, Pelita! Iwang ng kanilang kaarawan. Happy birthday! Ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan.
Ayun po ang makabagbag damdamin. Pasensya na po kayo sa boses namin ni Cover Sa Chef. imtim Medyo na pagbati. namaos kami kanina sa soft drinks. Kaya ganun po ang boses namin. Happy birthday, Pilita. Pumanaw na po pala mga kaibigan si dating Senador Joker Arroyo. Kilalang personalidad dito. Oy, oo, alamat yan. Oo, alamat. At saka ito magaling din namang abogado ito nung araw. Nung siya pa human rights lawyer pa, no, ha? Tsaka talagang basta sinabi mong Joker Arroyo, aba, hindi nagbibiro yan. Joker lang ang pangalan. Oo, Joker Arroyo. Hindi po nagbibiro yan pag nagsalita. Talagang pag sinabi niya, totoo. Yun nga po, sumakabilang buhay siya matapos ang isang operasyon noong Lunes ng gabi. Ganun ba? Oo. Sakit atake sa puso, ano? Oo. Naging kinatawan na ito si Joker noon ng Makati rin, ano? Naging 9, 10, 11 Congress. Mula 1992 hanggang 2001 naman, ano yun? Yun nga, yung 9, 10, 11 Congress. Sa edad pong 88. Ang tanda na pala rin, ano? 88? 88. Oh. Sabi nga nila, si Mayor Lim daw matanda na. Hindi matanda si Mayor Lim. Puti lang ang buhok. Kung ang pag-uusapan natin ang edad 85 siya. 85. Si Joker 88 88. 'Di ba? Si Enrile 90 plus eh. Oo, hanggang ngayon, no? 'Di ba? 91 na ba si Enrile o 92 na? 90 plus na 'yon. Buhay pa. Oo. 'Di ba? Matagal talaga buhay. Ngayon, ito si Joker Arroyo, naging matandaan nyo, naging executive secretary ni Pangulong Cory Aquino, di ba? Nung mag-assume na presidente, si Cory Aquino nung 1986. Revolutionary government. Malaki naging papel ni malaki po ni Joker Arroyo sa gobyerno ni Cory Aquino nung araw. Di ba? Ilang beses nagkudeta, yan na namamahala doon sa sa Malacanang. Oo. Siya ang tao ron, di ba? At saka, pagka sa Senado, yan tahimik. Pero pag nagsalita, lahat nakikinig talaga. Si Lito Lapid man, tahimik din yun. Ay talaga, tahimik lagi. Tsaka pag nagsalita, hindi maintindihan ko sinasabi. Mapapatayo ka eh. Pero talagang tahimik siya. Nagsalita eh. Lalo na pag bumoto eh, 'di ba? Kasi explain mo yung boto mo. Oo. Doon sa impeachment ni Corona, 'di ba? Nagsalita rin yan. Ano nga pala, ha? Na-TRO. Speaking of ex-Chief Justice Corona, Renato Corona. Napospon na naman. Ang pagbasa ng kaso laban sa kanya. Yung arraignment tungkol sa tax case. Hindi na naman po natuloy sa ika-8 pagkakataon. Dahil po sa pagpapalabas ng TRO ng Court of Tax Appeal. Court of Tax Appeals. Yan po, yung dumidinig sa kaso ni Chief Justice Corona. Oo, Corona. Sa ang tawag nito? Doon sa kanyang Supreme Court. Oo. Supreme Court. Saan ba yung kaso nito? Di ba nasa isinampa na nga. Oo. Saan sinampa? Sa ombudsman po na siyempre sasampa. Oo. Dahil public official siya. Pero nagkaroon nga ng TRO, so hindi mo nagpalabas ng TRO. Oo. Yung Court of Tax Appeal. Tax Appeal. Hindi siya mababasahan muna ng Pinospo. Pang-8 ito, pang-8. Alam mo bakit? Medyo namamagaraw yung yung paa yata o yung binti. Ako alam mo, nakita ko si Chief Justice Corona. Ilang okasyon yan. Maawa ka pag nakita mo eh. Bakit? Yung talaga, bakas na bakas mo sa kanya, ang biglang mabilis na paghina
ng kanyang katawan. Parang na-depress, ganon. Oh, tsaka yung ganon, yung nakikita ko siya sa lugar na gusto niyang libangin ang sarili niya kasama yung may bahay. Nanonood sila ng concert eh. Pero alam mo, sa tindi ng dagok na dumating sa kanyang buhay, parang kahit saan ka pumunta, ang tingin mo sa mga tao, parang lagi kang kinukutya, ganon. O parang lagi kang hinuhusga. Napakahirap ng ganong katayuan. Alam mo ba na dahil walang ganon na lumalapit sa kanya, nilapitan ko eh. Ako hindi ako mahihiya na lapitan ng isang taong nasa ganong kalagayan. Oo, mas maganda nga yung parang ika nga nakapagdadagdag ka ng pagtaas ng kanyang moral. Oh, kasi kinakausap mo siya hindi dahil siya pinatalsik sa sa Korte Suprema kung ano man ang kaso niya. Walang kaugnayan 'yun doon sa kanyang depression, di ba? Yung sa kanyang kalagayan na nadidepress yung tao, hindi dapat mangyari 'yun. Iba dapat ang maging parusa, hindi 'yun. Hindi tayo Diyos eh. Oo. Di ba? Tsaka hindi tayo pwedeng humatol sa kanya. Biyan na lang kung korte. Pero yung tayo huhusga sa isang tao, mahirap yun eh. Baka dumating ang araw, ganyan din ang mangyari sa atin. Huwag naman, pero huwag tayo masyadong maging malupit sa mga taong bagsak na. Hindi ba? Lalo pang bagsak na, tinatapakan mo pa, inilulublob mo pa. Gusto mo pang tadyakan, di ba? Pero may tanong lang ako. Kaperchilay ko napapansin, basta opisyal ng gobyerno na nagkaroon ng kaso, bakit lagi nagkakasakit? Lagi nagkakasakit. Si Bong Revilla nagkasakit. Si Jingo Estrada nagkasakit. Kung totoong nagkakasakit, ano yun, dahil na yun sa hindi nila makayanan. Si Enrile nagkasakit. Yung kaya naisip ko siguro, ang isang taong depressed, kung ano-anong karamdaman ng dumadating sa'yo, siyempre, pinapakiramdaman mo na yung katawan mo, ano kayong kalagayan ko, ganon. Kaya, lahat ng sakit, naramdaman mo na. Yung mga hindi mo naramdaman nung panahong ikaw ay nagsasaya, nararamdaman mo sa panahon nung ikaw nag-iisa. Hindi, wag na yung naramdaman, kundi sana inisip mo muna yung consequence ng isang bagay sa paggawa na masama, kung ano mangyayari kung sakaling mabubuko ka. Di ba? Kaya nga, ang kata ko, lahat nagkasakit eh. Parang yung kay Tolentino lang yan eh. Sabi nila, mga bastos anya yung mga yan. Oo nga. Pero pag tinanong mo yung mga playgirls, ang sasabihin sa'yo tama bastos nga ho yan. Pero yung pera ho nila, hindi naman bastos. Hindi naman bastos. Di ba? Oo. Ganun lang yun. Si Chairman Francis Tolentino, una kong nakasama yan ang tumakbong mayor doon sa Cavite City. Sa Tagaytay. Oo, sa Tagaytay. Ano yan hindi pinaupo. Tapos winarningan, nagtago. Parang pinagbantaan ng kalaban. Nagtago yan. Walang yan. Kilala ko pala yan. Mas nauna siguro ng konti bago mo nakilala. Kasi nung makilala ko yan, si Francis Tolentino, merong isang opisina dyan sa Manila Hilton, yung kaibigan ko. Isang leader ito ng PDP laban, sa Cavite, siya ang chairman. Ngayon, nung after EDSA Revolution, sa kanya nagtakbuhan lahat ng mga kababayan niyang politiko sa Cavite para makakuha ng endorsement na maging OIC. OIC, ha? Local position. Ngayon, isa ito si Francis Tolentino sa gustong mag-apply na OIC. Ng Tagaytay. Ang nakaupo kasi noon si Maglabe. Yun ang incumbent noon na bago bumagsak si Marcos, yun ang mayor. Si Maglabe. Ipinakilala sa akin yan eh. At humihingi pa ng tulong na kung maaari, ma-interview ko sa programa natin sa radyo noon. Doon ko na unang nakilala yan. Ayun nga, kaya yung incumbent noon, binantaan siya eh. Si Maglabe. Hindi, binantaan si may si threat yan, Francis. nagtago. Dahil ipapapatay eh. Dahil nga pipilit yung uupo eh. Ngayon, hindi naman natuloy yun. Pangalawang beses kong nakita yan, nagkaroon ng malaking seminar ang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas na idinaos doon sa Development Academy of the Philippines sa Tagaytay. Sa Tagaytay pa rin. Ando si Noli Boy de Castro.
Oh. Mga nag-uumpisa pa lang ang ABS-CBN na makabalik noon. Oh, yun. Lahat halos ng personality sa radyo at telebisyon nandun eh. Oh, sila Mario Garcia na yan, oh. Oo. Oh, magkakasama Yan, kami mga doon. nakasama ko sa ABS 3 araw kami doon. Yung seminar na yun. Oh, dumating yan si Tolentino. Isa yan sa mga naging... Huwag mo sabihin, nag-seminar din siya. Hindi, yung mga naging bumisita roon kasi may mga speaker din na kinuha eh. Oo. 3 araw yun eh. Isa ito sa mga como-host yung yung Tagaytay. Oo. Dahil yung DAP nasa Tagaytay. Oo. Kaya bumisita siya ron dahil halos lahat nga muntik na mabakante yung papawid sa dami nung nandun eh. Lahat nandun eh. Muntik nang walang magsalita sa mikropono. Oo, lahat ng may programa nandun eh. Kami yata yung naiwan nun eh. Oo, kasi hindi pa uso nun yung walang programa eh. Puro may programa yung nandun. Kami yata ang naiwan nun. Oo. Mga baguhan. Ngayon, yun nga, pagdating do mayor na, no, bagong kaupong mayor, hindi na ako kilala eh. Di ba? Maganda, kaya yun ang gusto kong ugali ni Francis Tolentino. Yun ang magandang ugali niya, yung malilimutin. May amnesia. Ang ganda ng ugali maganda niya. yun. Pag nagkamali ka sa kanya, malilimutan ka niya. Nagpapasalamat si Madam Pilita, oh. Narinig niya pala, no? Narinig niya Special yan, yung kanta natin, narinig niya. Oo. 2 gabi namin pinagpraktisan yan. Ito, mga kaibigan, meron bang mga anong tawag? Commercial break muna tayo, no? Marami tayong commercial dito, iba ho kami rito eh. Kaya wag po kayong alis, magbabalik kami, oh. Sandali Huwag kayong lamang bibitaw. Ito ang DZRJ 810, 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Paalala po, galing sa V-Fresh. Sama-sama tayo magabot ng kabutihan, karunungan, kasipagan. V-Fresh, sigaw ng bayo. V-Fresh, malamig sa bibig. V-Fresh, presko sa hilinga. Kabutihan, para sa kapayapaan. Karunungan at edukasyon, upang may progreso. Kasipagan, upang umasenso. V-Fresh, sigaw ng bayo. V-Fresh, malamig sa bibig. V-Fresh, presko sa hilinga. V-Fresh, sigaw ng bayo. V-Fresh. Masayang pag-usapan ng pag-asenso ng bayan lalo na't may nginunguya tayong V-Fresh. Kahit mainit ang usapan, malamig pa rin ang bibig. Presko ang palitan ng mga ideya at kaisipan. Makipagtalakayan, mag-V-Fresh! Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Ito magandang pag-usapan dahil itong si Ka Joey Falcone, veterano itong reporter, ano? Ayan na naman. Sa radyo. Basta yung mga terminology ginagamit mo sa akin. Oo. Parang ipinangalandakan mo yung aking edad. Hindi. Pwede naman maging veteranong isang bata eh. Di ba? Basta matagal ka doon sa profesyon. Ayun, oo. Yan conforme ako dyan. Sa mga ganyan tirada mo. Pero wala tayong rito, yung discrimination, age discrimination dito. Di ba? Asan ba yung ID ko? Ito, alam ba ninyo na simula pa kanina, hindi pa natin na babalitaan kung nagkaroon na ng development na may nagaganap pong stand-off. Ito, sa loob ng Bilibid Prison. New Bilibid Prison sa Muntinlupa po ito. Lagi namang new yan eh. Kataka nga ako eh. Oo. Bakit laging New Bilibid Prison? Ito, dahil ito, dun sa isang preso na masyadong napaka-ma-impluensyang preso nito. VIP. Oo. Ito hun dahilan kung bakit ba't inilipat din sila sa
mula sa national Dinala sa NBI. sa New Bilibid Prison, dinala sila sa NBI. Oo. O yun dahil po matapos matuklasan yung mga yung mga klase ng pamumuhay nila dun sa loob ng masyadong jail, di ba? galante ang pamumuhay, luxurious. At saka sa kabila na sila'y nakakulong, nagagawa nila yung mga transaksyon sa kanilang mga criminal activities na nagpapatuloy kahit sila'y nakakulong. Kagaya ng pagbebenta ng illegal na droga. Oo. Natuklasan na napakarami nilang pera na kaimbak dun sa mga dinding nakatago. Tama. At saka may recording studio pa. Nagko-concert pa eh. Oo, may bathtub pa. Ang gagaling. Nag-release pa ng album eh. Di ba? Nakapagtataka nga. Bakit napayagan yun? Pagkatapos nung mabuko yun, ang ginawa, imbes na magkaroon ng investigasyon, nagtaka tayo eh. Ba't dinala ito sa NBI? Oo. Pagkatapos wala nang nangyari doon sa mga naganap na natuklasan doon, di ba? Wala na, parang walang hindi mo na pwedeng kaso. May kaso na nga, nandun na. Hindi. Ang kakasuhan mo, siyempre, yung mga public official. Yun, dapat. Pwede ba naman mangyari yun nang walang basbas nila? Ang problema, nagkasibakan lang yata, may isang sinibak, may ilang inilipat, ganun lang nangyari. Pero nakapagtataka nga, kahit na nasa NBI pa, Kapersi, nagkakaroon pa rin ng transaksyon. Nakapaglulusot pa rin ng mga cellphone. Kaya, hindi mo masasabing... Di ba dinala sila sa NBI? Ang ginawa, nag-construct dito sa New Bilibid Prison ng bagong mga selda na paglalagyan sa kanila. Yung dating death chamber. Hindi ko alam kung saan yun. Basta yun, special yun para sa mga, yung mga notorious na kamukha nila na delikadong prison, high risk. High risk. Ipinakita nga sa television yun bawat isa may nakatutok na camera. Ang sabing, eto ngayon na nangyayaring standoff. Merong nangyayari ngayon dyan, May hostility siguro ito, tiyak ito. Sapagkat itong taong ito, ang pangalan Sebastian. Ang apelyido niya, Sebastian, di ba? JB Sebastian. Ito yun Yan yung... leader ng komando. Komando. Yun ang pagkataka yan. Kinakausap pa ni Secretary de Lima yan. At nakapagkataka, nung panahon mag-raid, lahat ni raid, siya lang ang hindi. Yan. Mga kaibigan. Ngayon may standoff. Ano ibig sabihin ng standoff? Nagigirian. Nagigirian at armado. At anumang oras pwedeng sumambulat ang putukan. Armado sila ng mga matataas na kalibre ng baril. At napakaraming tao niya. Lahat sila may mga armas. Saan ang galing yon? Pwede lumaban ng patayan, pwede lumaban ng retratan. Ay, mantakin mo ang ibinantay ilang SWAT, ilang member ng SWAT. Ang dami yata nun ngayon, ang magtataka ka pa, naka-bulletproof vest. Yun. Kaya handa silang makipagbakbakan. Di natin alam kung may naganap na ganyang labanan sa pagitan ng mga otoridad tsaka yung Sebastian na yun, yung grupo ni Sebastian. May umareglo raw isang Cruz. Ang apelyido, umareglo. Siyang namamagitan at gustong aregluhin yung pangyayari. Takin mo nga naman. Anong Cruz ito? Anong klaseng Cruz yan? Pasang Cruz yata. Hindi nga, saan government official ba yan? Government official doon sa loob. Sa loob. Mga kaibigan, ito, napakalaking iskandalo na naman ito. Isipin mo, natuklasan at lahat. Wala din pala Nagpalit na tayo ng mga opisyal dyan sa nakailang palit na ang administrasyon ni Pinoy. Palit ng palit. Sa Bureau of Correction. Tuloy rin naman ang transaksyon. Ganun din Hindi ba? Alam mo, talagang mahiwaga yung presuhan na yan. Yung mga kulungan na yan. Kasi noon ang balita, Joey, alam mo kung bakit? Walang magawa dyan. Sapagkat ang may nalalaman dyan yung isang iniuugnay kay Justice Secretary Leila de Lima. Na driver pero sweet lover. Yan daw ang nagpapatakbo ng sindikato dyan sa loob ng NBP. Kaya palitan mo man ng palitan yan, kumbaga sa lamok, patay ka ng patay ng lamok,
Pero yung kanal na pinanggagalingan ng lamok, hindi mo naman nililinis. So, ibig mo sabihin si Secretary Laila de Libay parang may akay-akay na aso. Na kapag ka nakatalikod yung aso, kahul ng di alam ni Dilima. Ayan. Ngayon, alam mo ba, yung pa lang nung magkabukuhan dyan sa Muntinlupa, marami na nagduda kay Secretary de Lima. Alam mo bakit? Kung bakit niya ito inilipat sa National Bureau of Investigation, gayong wala siyang pinagbabasihan na court order. Bigla na lang hinakot doon, ang kanyang katwiran nun para daw safety. At babantayan nila na hindi makalusot yung mga transaksyon. Problema na nila yun. Kung safety man, okay lang yun Walang problema. Hindi naman siya jail guard o jail warden, Hindi. Ang problema, para ka makapag commit ng transfer. Makapag-transfer, makapag-commit ng mga inmates, saan man jail mo dadalyan. Di ba kita mo rito kay Labong Revilla? Oo. Kailangan kukuha kayo ng court order. Yung commutation ba ang tawag doon? Hindi, yung commitment order, di ba? Commitment order, yan. Yung mga ganon, o kaya hihingi ng permiso. Manggagaling yun sa court dahil nasa jurisdiction sila ng court. Oo. Hindi ba? Kaso yan Ngayon, yung pinagkukulungan sa kanila, although jurisdiction ni Dilima yun, pero wala siyang kapangyarihan na maglabas ng preso. Dahil lahat ng mga ipinasok doon, may commitment order galing sa korte. Sa husgado, dapat manggaling ang order. Bakit hindi nasagot yun hanggang ngayon? Kung nakapasok sila doon dahil sa commitment order ng husgado, kinakailangan ilalabas mo, meron uli na galing sa korte. Pinaghihinalaan tuloy na yung talagang sindikato ng mga malalaking inmates dyan, yung mga big time na inmates, na mga high risk inmates. May kinalaman, may mga nakikinabang Kaya nga. Yan ba namang stand-up na yan, kailangan patagalin? Sa palagay niyo ba kung mangyayari yan sa pangkaraniwang miyembro ng Sputnik, ng komando, tatagal na ganyan yan? Patatagalin yan? Rarat-ratin yan. Bakit? May sinasaalang-alang ba para tumagal yan at perwisyuhin niya ng ang gobyerno? At saka parang ang lumalabas takot ang mga otoridad dito patinuin, Ba't naghihintay pa kayo ng kondisyones? Yun nga Bakit may mamamagitan? Pusasan nyo yung namamagitan. Hindi ba? Bakit may negosasyon pa? Kailangan pa ba negosasyon dyan? Bakit may gumigitna? Hindi ba? Bakit may gigitna na mag-i-impluensya para aregluhin? Hindi tama yan. Preso na yan para sa akin kahit kanino mo itanong ito, patay na yan. Bangkay nang itatanghal yan, anumang oras. Kaya nga, preso na gawin niya ng isang preso. Ang hatol na nga sa kanila, mga habang buhay. Yun ang katumbas ngayon ng death sentence, di ba? Dahil pinababa natin So habang buhay lahat yan sila, ilang habang buhay ang hatol sa kanila. Pagkatapos ngayon gumagawa sila ng ganun parang sinasanto mo pa. Hindi, tsaka, di ba bilanggo sila? At sila dahil sila nagkasala sa batas. At convicted na nga sila. Hindi lang natin alam kung yung kaso nila dinidinig pa ng Korte Suprema o hindi. Kasi pagka mga capital offense, automatic subject for review yata yan Kung hindi man, mag-aapila sila, hindi ba? Hindi natin alam kung meron pang kaso yan. Wala pang finality. Ang nakapagtataka pati, bakit may mga bulletproof vest? Yan. Cellphone lang Bakit may mga matataas sa kalibre ng armas? Tapos ang sinasabi ngayon sa periodiko, kaninang umaga pa itong periodikong ito, ang sabi kanina, meron daw silang ginagamit na jammer para hindi magkausap-usap sa cellphone yung mga si Sebastian tsaka yung mga kausap niya. Meron pala kayo niyan paano nakapagpasok ng mga... Paano nakapagpasok? Huwag mo sabihin may tatago ba yung bulletproof vest kahit isa lang? Saan mo ilalagay yan para hindi mapansin? Hindi naman maliit na bagay yan tulad ng mga patalim. Malaking bagay yan Hindi mo matitiklop yan dahil matigas yan Tama. Saan mo ilalagay yan para hindi mapansin? Hindi. Bakit nakalusot? Kapag high risk, napakahigpit dapat na security. Bago sila makapunta doon sa kung sino mang dadalaw,
bago makarating yan doon nang hindi kasabwat itong mga gwardiya eh. Baka naman sinabing, ano yan? Yung sinisita yung bulletproof vest. Ano yan? Pantulog lang po. Saksakan naman pantulog, napakatigas. Kaya nga, kataka dyan eh. Pati mga baril high-powered na firearms na ilulusot. At saka ito dapat, walang anumang kondisyon. Ang pwedeng asahan o intayin ang gobyerno at ang mga authorities natin kapag ka ang isang tao nakabilanggo. Kaya nga doon ako magtataka ka kila Bong Revilla, kila Jinggoy Estrada. Ang daming sinasabing kondisyon ng mga kuha na ito na bilanggo na ito For humanitarian reason. Di ba? Ang dami nilang hinihingi, hindi ba? For humanitarian reason. Samantalang sila ay nakabilanggo. Naibigay ba yung mga pribilehiyong binibigay sa kanila? Naibigay ba sa mga ordinaryong bilanggo? Hindi. Dahil kapag yung ordinaryong bilanggo, ang humirit ng kanyang mga hirit, yung pwede ba ako magpa-check up ng ngipin? Lalabas ako, gusto ko dumalo sa ganito. Nakarinig ka ba ng ordinaryong bilanggo na nagkaganon? Wala, may sasabihin, may infirmary ron, di ba? Tsaka tatadyakan ka rin. Marahara ka sa akin, tadyakan kita. Kapag i-request lang talaga, yung mga may pera. Yung mga influential, di ba? Ay, siyempre, dahil Hindi, ikaw, di ba matagal ka sa pulis? Sigurado naman na kung matino ang mga namumuno dyan sa Muntinlupa, ba't kailangan tumagal yung stand-up na yan? Kaya nga, di ba? Pag sa iba-iba yan ano karapatang makipag-usap sa atin ng kapag ka inareglo mo yan, kondisyon. Lalaking ulo niyan Tama. Gagayahin ng iba. Lagi nang gagawin yan. Timo, sinusuyo tayo. Sa susunod, pag tayo inargabyado, gagawa ulit tayo. Susuyuin tayo ng mga yan. Takot ng mga yan sa atin. Bakit hindi ngayon ninyo gamitin yung kamay na bakal? Laban dyan sa mga yan, di ba? Oo. Kriminal yan Teka, kasali ba sila sa eleksyon? Sino? Ay, mga bilanggo na yan? Kasali bang boboto yan? Hindi. Pagka wala pang finality yung conviction, pwede raw Baka naman pinangapangalagaan dahil butante. Hindi pa yun. Ang masama, pwede silang kumandidato. Ay. Dahil doon sa naging decision ng Korte Suprema. Baka may balak ito si J.B. Sebastian. Na mag-line up sa senatorial line up ng Ano malay mo? Yung sila Joel Reyes na magkapatid. Pwede pang tumakbo yun Pwede pang tumakbo. Pwede mag-file ng certificate. Si Alusos nga si Alusos. Yun. Oo nga, isang halimbawa yun. Halimbawa si Alusos, dinisqualify yan ng COMELEC. Dahil may kaso siya, di ba, nahatulan siya. Oo. Nakumbik siya sa krimen nahatulan siya ng statutory rape. Nahatulan siya ng parusang habang buhay na pagkakulong. Kaya lang nabigyan siya ng pardon, di ba? Nag-file ng certificate of candidacy last election. Ay, nanalo. Hindi, dinisqualify ng COMELEC, hindi raw pwede. Hindi pwede. Dahil convicted siya of a crime involving moral turpitude. Pero may natandaan ako na nasa bilangguan siya noon, nanalo pa kasi hindi pa final yung kaso. Wala pang Supreme Court decision with finality ng kaso. Kaya siya nakatakbo noon. So ngayon ayaw na. Ngayon, ang sabi di ba nakulong na siya, naparol na. Hindi, napatunayan ng Korte Suprema, naging hatol sa kanya na guilty siya beyond reasonable doubt doon sa rape, di ba? Statutory rape. Oo. Ngayon, sinubukan niyang mag-file ng candidacy noong 2013 dahil nakakuha siya na pardon siya kaya siya nakalabas di ba? Ngayon, ang sabi ng Korte Suprema, hindi. Mula sa umpisa pa lang, disqualified ka na. Walang visa yung certificate of candidacy mo. Hindi ka pwede kasing kumandidato. Bawal sa batas yun, yung nakumbi ka na, convicted of a crime involving moral turpitude, na nahatulang ka ng parusang 1 taon pataas. Siya, habang buhay Habang buhay, diba? Napardon lang. Ito ngayon,
nag-apila siya sa Korte Suprema. Ano sabi ng Korte Suprema? With finality, final. Ang sabi ng Korte Suprema, tama ang COMELEC, dinisqualify ka. Ayon sa batas. Yun na sinasabi ng COMELEC. Eto ngayon, si ERAP, ganun din ang kaso eh. Bakit si ERAP pumwede? Mas nahuli itong kaso ni ERAP na dinesisyon na ng Korte Suprema. Ibig sabihin, pag batas ang pagbabatayan mo, jurisprudence ng Korte Suprema, ibabase mo ngayon ang batas dito sa huli nilang desisyon kay ERAP na ipinataw kay ERAP Estrada. Na pwede pala. Di ibig sabihin itong si Alusos na Pwede unang magpapila. nadeklarang hindi na pwedeng kumandidato ng Korte Suprema, pwede niyang gamitin ngayon dahilan para mag-file ng candidacy. Pag sinabi ng COMELEC, di ka pwede, di ba dinisqualify ka na? Bakit po Hindi, may bago eh. may bago kay ERAP. Yun ang pagbabasihan ngayon. So, pwede siyang umapila sa Korte Suprema. Lahat ng kriminal. Lahat na, no? Lahat ng kriminal. Lalo na yung nasa loob na wala pang finality. Di mag-file kayo. Yun nga convicted niya, pwede. Di pagka yung mga nanalong opisyal natin, kung pwede yan, pagka yung mga nanalong opisyal natin mula presidente hanggang senador hanggang congressman ay puro kriminal, paano ng ating gobyerno? Ganito, mangyayari ngayon yan. Bubuksan natin yung New Bilibid Prison. Palalabasin natin sila lahat. Tapos tayo papasok doon. Kasi delikado. Delikado puro. Nandito tayo sa labas. Puro mga kriminal ang pinuno natin. Kaya itong Supreme Court, pabrika ng kriminal to eh. Isipin mo, imbes na sila, pigilin nila ng mga kriminal makapwesto, makahawak ng kapangyarihan sa gobyerno. Sila pa ang So, sila yung pa mga promotor para yung makapasok yung kriminal. So yung mga walang finality pa, kagaya ni dati presidente. Hindi, kahit with finality, basta nabigyan ka ng pardon, pwede na eh. Sa bagay nga, no? Sipin mo yun. Si dati Pagulong Gloria Arroyo, nakakandidato ng pagka-representative. IDC na Senador Bog Revilla at Senador Jingo Estrada pwede mag-file ng Certificate of Candidacy. Wala pa nga, hindi pa nga nag-uumpisa yung kaso nila. Pwede. Hanggang ngayon, ang pinag-uusapan pa lang sa kaso nila, Enrile, nila di ba, bail. Piyansa pa lang, Kaya nga nung uli, nakapagpiyansa si Enrile, di ba? Kasi nandun pala sila sa estado ng paghingi ng bail. Pinagtatalunan kung bibigyan sila o hindi ng piyansa. Isa pang matindi yan, yung pagkakabigay ng go signal ng pagpapiyansa ni Senador Enrile, ay paano yung kay dating Presidente Gloria Arroyo? Tama. Kung ang pinagbasihan nila, yung sinasabing may edad, may sakit. Dahil sa humanitarian consideration, di ba? Paano yan? Dapat, hindi lang yun. Ako naniniwala na dapat na ipakita ng administrasyong Pinoy ang talagang tuwid na daan kung si Gloria ay pinalaya. Yung parang walang bakas ng paghiganti, Kasi dapat sila rin ang magsabi sa Sandigan Bayan, ano ba kaso ni Gloria, ba't nakakulong yan? Ayoko sa administrasyon ko na merong nilalabag ang constitutional right. Hindi ba? Kasi hanggang ngayon, walang nangyayaring paglilitis labang kay Gloria Macapagal Arroyo. Yung pinatatagal? Sa kaso laban sa kanya na yung mga co-accused niya sa kaso, pinayagan magpiyansa. Tapos si Gloria, hindi. Nandoon si Gloria, anong kaso yan? At saka, anong motibo nun? Anong motibo ang nakikita mo ron? Kaya nga, pero kung gusto ninyo talagang ipakulong si Gloria, sana ginamit ng Sandigan Bayan yung kanilang kapangyarihan na at tungkulin na litisin si Gloria. Kaso nga walang paglilitis, parang buburuhin na lang yung wala ali. Ano yan? Parang buburuhin na lang sa ospital yung ali. Kaya pala merong mga nakakulong, di ba? Oo. Yung mga walang pera, lalo na. Kaya nakita mo sa mga municipal jail, kaya city jail, siksikan,
Dahil mga walang pera yan, hindi nalilitis. Hindi tumatakbo yung kaso. So, kung hindi ka malilitis, buburuhin ka na lang dyan, hintayin na lang ang oras ng kamatayan mo. Kung kailan ka mamatay, tapos. Wala nang paglilitis. Hindi ba nung panahon ni Chief Justice Puno, gusto nilang madeklag yung mga, dahil overcrowded na mga kulungan eh. Hindi, pati yung kaso na natatambak lang sa Supreme Court. Pati sa mga husgado. Nagtayo siya ng Justice on Wheels. Yun, joint project ng Supreme Court sa pangunguna ni Chief Justice Renato Puno at saka ng City of Manila sa pamamagitan naman ni Mayor Lim. May mga bus. Doon na nakasakay yung justice, pupunta sa city jail, sa mga city jail. At doon gagawin ang paglilitis, especially sa Maynila. Ang tawag doon. Mabilis nga naman, di ba? Kasi wala namang umaasikaso sa mga kaso ng mga taong ito. At saka walang kakayahan na lakarin nila yung kaso nila. At saka baka kulangan sa panganib. Kung mahaba ang lalakbayan ng preso kasama yung mga pulis, magastos pa. At baka makapang-agaw pa ng baril, mapatay. Hindi, tsaka ang ron, kasi sabi nga, justice delayed is justice denied. At saka may kasabihan din na mas mabuti pa niya na magpalaya tayo ng 1,000 may kasalanan kesa magkulong tayo ng isang taong walang kasalanan. Hindi ba? Injustice yun. Pero sa sitwasyong nakikita natin, tayo naman hindi bulag. At nag-cover din tayo sa mga kulungan na yan. Napakarami ng mga nakakulong na talagang iba napagbintangan lang, napaghinalaan. Yung iba naman isinabit lang. Itinuro ng isang hindi naman talaga yun pinagtuturo. Especially ngayon, alam mo naman, usong-uso yung planting of evidence. Laglag bala. Hanggang sa airport, meron dumami pa ngayon. Diba? Ang nakapagtataka, kagaya nung 6 na huli. Itong huling 6. Ang gaganda ng mga balang nakalagay, meron pang ginawang keychain. Mga ginawang kwintas. Sa akin lang, hindi kaya yung mga nagbibiyang yan, alam nilang bawal ang bala, hindi naman sila magdadala. At yun naman magpa-planting rice, yung magtatanim ng ebidensya, para kapani-paniwala gagawin niyang keychain. Sa katunayan po, keychain dala-dala, balang nakadetail. Tama. Kasi kung lalagay lang ng ordinary bala, pag hinalaan sila, kaya keychain, kwintas. Ibig sabihin, hindi tumitigil sila. Hindi tumitigil. Sa kabila ng public outrage. At saka, ang gusto nilang patunayan na hindi sila naglalagay ng bala. Nagkukunwari. Hindi, ito. Tinan mo na katunayang di sila natatakot. Kasi may basbas yun ng mga nasa itaas. Ayun na naman. Kasi pinagkakakitaan yan. At saka, sabi mo nga, yung naghuhugas kamay sila, gusto nila maghuhugas kamay. Magbangong pure. Para mapalitaw nilang hindi totoo yung kunyari may mga keychain, di ba? Para malinis nila yung mabantot na imahe nila. Pinakita sa TV, kung sana napansin nila, puro bago Puro bago yung 2 balang magkakabit na nakalagay sa keychain. Bagong bago. Yung kwintas, bagong bago. Basta yung 6 na inilagay. Yung 6 na nakuha, mali naman. Mali naman itong bungangang ito. Inilagay. Yung 6 na nakuha, puro bago. Ibig sabihin, bagong gawa. Ba naman mga bibiyahan, bago bumiyahan, paggawa mo na. Hindi pa yun Ito, yung, ang tawag nito, yung OFW, isa umuwi. Kahapon nasa television Galing Amerika. Meron siyang balikbayan box. Pagdating dito, wala na Wala na, nabuksan na yung, yung box niya. Pagkatapos wala na yung ibang mga mamahalin na item na nakapaloob doon sa balikbayan box. Sa madalit sabi, dito pala sa airport, pag kami ganyan pangyayari, bibigyan ka ng parang form. Magpipil up ka. Para masabi mo ron kung paano nangyari. Yung complaint mo, nandun. Pauwi. Kadarating mo lang, galing ka ng abroad. Sa madalit sabi,
sinisisi nila, posible daw ito na sa airline. Sa handling ng airline. Magtuturuan na turuan. Nangyari yun. Nagtuturo na sila. Ako hindi ako naniniwala. Nangyari yan sa airport. Doon sa conveyor. Sa ilalim ng conveyor. Kasi, ang sabi nung OFW, nag-stop over siya somewhere. China yata yan eh. Oo. O kung saan man bansa yan. Intact eh. Nakita niya pa yung kahon niya eh. Nag-transfer sila ng airline eh. Buo pa eh. Oo. Paano mo sasabihin sa pag-handle ng mga airline? Isa lang naman ang ginagamit na procedure niyan. Oo. Hindi ba? Sa pagbaba, pagsakay ng mga bagahe. At saka, kukonti ang walang niya kung may walang yaman sa aeroplano dahil kukonti ang crew eh. Walang gumagawa sa ibang bansa niyan. Dito lang meron dito. Dito lang sa atin eh. Dito lang nagkausuhan yan eh. Tayo Tama yun. Magandang punto yun. Wala naman tayong ibang alam na gumagawa sa ibang bansa. Wala. May nagreklamo na ba sa mga Pilipino na pagdating nila doon sa kanilang lugar bukas yung kanilang kahon? Oo. Nagkaroon na ba sila ng mga balita tungkol sa mga ganyang pilferage? Wala. Dito lang naman. Tama. Dito na uso yung... masama, para bang sa kabila ng yung galit ng taong bayan sa kanila. Hindi nila pinapansin. Parang baliwala sa kanila. Parang baliwala sa kanila. Kakapal talaga ng mukha. At tinutudyo pa. At saka, nang iinis pa, hindi ba? At saka, binabaliktad pa. Oo. Nga na sila may mga pagkukulang, hindi ang, parang pinalalabas na malinis ang kanilang, malinis ang kanilang grupo, kanilang mga tao. Tama. Kaya itong ginagawa nilang ewan ko kung hanggang mamaya may balita na naman na nakuha ng bala. Ako yung naniniwala na naghuhugas ng kamay mga ito. Pinapalabas nilang talagang maraming nahuhuli. Tinitindigan na nila na hindi totoo. Yun totoo. Pero diba? Hindi naman kapanipaniwala sa mga tao. Imposible naman alam na ng mga tao na bawal magdala ng bala. May mga nasampulan na. Magdadala ka pa ba? Tama. Hindi ba, may kwento ko niyan eh. Alam ba nangyari sa akin yan? Hindi naman ako naplantingan. Kaya lang ito, nung siguro 2012 yata yun, papunta ako ng Phuket, Thailand eh. Ngayon, may stopover pala ako ng Singapore dahil sa pagmamadali nung kailangan kong makaalis. Hindi ko alam na 17 hours pala ako doon sa airport ng Singapore. Tsaka palang kinabukasan ako makakasakay papuntang Phuket, Thailand. Ngayon, pagsakay ko ng aeroplano, di okay naman. Ngayon, nung malapit nang maglanding yung aeroplano mula dito papuntang Singapore, maglalanding na sa Singapore, in-announce na yung mga pinagbabawalaan niya, yung ganito, malapit na tayong lumanding, bawal anya mga ganito sa darat ng airport. Sa bansang Singapore. Sa darat ng airport, gano'n. Kasama yung bala. Doon ko lang na-realize na kinuha ko pala yung bag ko na pinaglalagyan ko ng firearm. Ngayon, itinakta ko ngayon. Naku, nahulog yung bala. Lalanding na kami ng Singapore. Di kinabahan na ako ngayon. Lintik ang kaba ko. Ang ginawa ko, pumunta ako ng toilet. Inisip ko para saan ko itatapon ito, sa inodoro, baka pumutok ito, di ba? Alam mo naman yung inodoro, may vacuum yun eh, di ba? At saka yung nagpo-produce ng methane gas yung mga vehicles natin eh. Yun na nga eh. Ngayon, sa talagang taranta ko na, malapit nang bumaba eh, aeroplano eh. Kumuha ko ng makapal na tissue, ibinalot ko yung mabuti dun yung bala, at itinapon ko sa yung basurahan ng aeroplano. Sa madalit sabi din, naka-landing na, pero ang kaba ko po ay hindi nawawala. Siyempre. Dahil baka mamaya ibaba lahat yun, mahulog yung bala, mabigat yun eh. Kung puro tissue lang ang laman ng di ba? Mabigat yung bala, mahulog. At least baka mahigpit sila na hanapin yung saan pinanggalingan ng bala, di ba? Pero at least marami na kayo, hindi ka nalang nag-iisa. Hindi, pero hindi, madali pa rin eh. Sa pag-iisip ko,
Malawak ako mag-isip. Kasi guilty ka nga. Kaya ang Kaya iniisip nga. mo, tatamaan ka talaga. Kaya nga, pero hindi naman intentional yung akin. Ano yung bala? Oo, siyempre. Ang pinagtataka ko, nakalusot ako rito. Hindi ba? Oo. Muntik pa makapasok ng Singapore yung bala eh. Nakalusot na hindi nakita rito, no? O, ba't hindi nakita yun dito? Pero ngayon, sunod-sunod yung nakikita Kaya nila. makikita mo, talagang sinasadya eh. Kaya nga, sunod-sunod ngayon ang nakikita, ha? Oo. 6. Oh. Sus Mario Joseph. Alin, kung nakita nila dito yung bala, di nakikilan ako rito, di ba? Oo. Na-extort ako rito. Sigurado. Nakapaglagay ka, pinakamababa pa naman 500. Oo. Nakita mo yung kino-corner na matanda. Isipin mo, kahit daw 500, okay? Di nakalabas ako ng Singapore. Yung pala, bukas pa pala ako makakaalis ng Singapore, ha? Doon sa airport ako. Alam mo nang ginawa ko ron, di naninigarilyo ko doon sa Miguan. Yung smoking area, marami. Mga siguro, wala kami 10 eh. Na mga, mga pasahero na naghihintay ng susunod na flight. Oo. Na sasakyan namin. Ngayon, eto na. May dumarating. Kinabahan ka na naman. Na mga militar. Kinabahan ka na naman. Uniforming militar. Pagkatapos, bawat isa sa kanila may dalang long firearm. Ha? Nakala mo susugod sa kwan eh. Kumbaga sa pelikula, suspense na, ha? Oo. Naku, eto na ang kabako ulit, di ba? Ninervyos na ako. Nakita ko, ini-inspection yung isang Amerikano. Ang tagal. Pati computer niya, tinitignan. Ang ginawa ko ngayon, kunyari, palabas na ako, nasa lubong ko ngayon yung isang pangkat. Sabi sa akin, passport. Binigay ko, bilis ko. Sana bigla mo sinabi, hindi po sa akin yung bala. Hindi, yun na nga baka kako. Ang iniisip ko noon, baka tinitrace. Natuklasan yung bala, hinahanap nila kung sino posibleng pinanggalingan ng bala. Ayun po mga kaibigan. Mabuti walang tatak na made in RP. Hindi ko na alam eh. Kung may tatak na made in RP, hanapin yung Pilipino. Ayun na nga di ba? Ngayon siyempre, flight, tsaka yung di ba? Madali yun Madaling i-trace yun kung gugustuhin nila. Kung nakita, di ba? Hindi, tsaka lintik ang kabako. Nung ibinalik sa akin yung passport, tsaka pa lang ako medyo, humupa yung kabako. Talagang nakaka-nervyos. Nakakapanindig balahibo yung ganyan sitwasyon. Kasi pumasok agad sa isip ko nung ina-announce, nako, Singapore, dito binitay si si Floor Contemplation. Nako, wala kang ligtas doon. Mahigpit doon. Silang magpatupad ng batas. Kaya nga, kita mo ang mga naninigarilyo ron Hindi makalabas ng lasangan. Bawal manigarilyo ng walang dalang ashtray. Bawal magkalat. Bawal ngumuya ng chewing gum. Tama. Pagka may chewing gum ka ron, huli ka. Kasi bawal kasi alam nila ang chewing gum, tatapon mo. Kaya ang daming bawal. Kakita mo naman, ang linis nila. May mga designated areas naman Susunod ka lang di ba? At saka ang utak ng Singapore, alam mo, lahat ng mga sigarilyo pumapasok sa kanila, hindi na tinanggap. Nag-imbento sila ng sigarilyo nila ng pangit ang lasa para matigil yung paninigarilyo. Ang pangit ang lasa sigarilyo nila, tikman ko. Nung naninigarilyo pa ako, ang pangit. Parang dahon ng papayang inilagay sa loob ng nakaroll yung papel. Kaya bibira ng naninigarilyo. Yun daw para nila, para matigil ang paninigarilyo ng kanilang mga mamamayan. Ayun. Sipin mo, nakaraos tayo. Ganun-ganun lang. Batiin ko lang ng magandang gabi si MMD Chairman Francis Tolentino. At saka doon sa National Bilibid Prison. Magandang gabi po. Mga kaibigan, kami po'y pansamantalang magpapaalam. Babalik po bukas sa palatuntunang 8 Diretso. Yan ang po ang programa natin, Alas 4:30 hanggang alas 6. Joey Falcon at Percy. Siyempre po sa ibang mga araw, makakasama namin dito Ayaw ko nang banggitin yung lapid si Ka Jerry Yap. Bakit? Sa umaga lapid na lapid ka na Kapampangan ba kayo? Hindi naman.
Taga Laguna ako. Sino Kapampangan? Si Rodel. Kapampangan yan eh. Mm. Rodel, ano sa Kapampangan yung walang kwenta? Ano sa Kapampangan yun? Ha? Ano ba? Hindi mo alam? Alang kwenta? Hindi. Alam mo kung ano? Ano? Lito Lapid. Mga kaibigan, tabayanan po ninyo, susunod na ang mga dalubhasa. Ang makakasama po natin ngayon ay si Dr. Charlie Mendez. Si Dr. Charlie Mendez. Kagabi si Dr. Ray Salinel kagabi. Minsan makakasama rin nyo si Dr. Jerry Yap dito sa aming programa. Papaalam na po kami. Maraming salamat at magandang gabi. Hanggang bukas. Ocho Diretso, programang maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon, pagsubaybay sa mga pangyayaring nagaganap sa paligid, paghimay sa mga isyung nais malinawan ng lipunan at pagdinig sa tinig ng bayan na nais alamin ang katotohanan sa likod ng mga katanungan. Samahan ng tambalang Joey Falcon at Percy Lapid. Ocho Diretso, Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ocho Diretso, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri Media Broadcasting Network.